scientific pathways involved in cell growth and survival. Identify how this regulation of these pathways contributes to cancer development and appreciate the importance of cell signaling and cancer. So, paano siya kay Lars? So, ang major signaling pathways is ang MAPK or ERK pathway. So, role in a cell proliferation and survival. So, ang kaning growth factors, ang hormones, ug ang stress signals is muna sila nag-activate sa MAPK or ERK pathway. So, muna sila ka lang magtabang para mag-grow o mag-divide ang cells. So, ang growth factors is they encourage ang cell growth and division. Then, ang hormones like estrogen and insulin is they stimulate ang growth factors but in certain tissues. Then, ang stress signals is usually sila ang makadamage sa cells but sila makadamage sa cells but maka-activate din sila sa MAPK or ERK pathways and they help cells to survive by triggering repair mechanisms or apoptosis. So basically, ang ating MAPK or ERK pathway is para siya ng switch gani na ma-activate siya in different signals. So basically, it helps cells to respond accordingly. Then ang dysregulation sa cancer. So first is mutation. So next is ang kaning mutation. So ang mutations or ang error sa genes is mga sila ang kanang gabuhat sa mga other parts sa pathway like ang RAS, ang TRAS, or ang MAK is sila ang kanang switch gani nga na-stuck lang sa on position. Like muna siya gatawag na constitutive activation. Then ang overexpression or ang sobrang mapagbukat sa mga components sa kaninga pathway is it can boost ang activity. Then next, mura na siya kanang papasmasaya sila ang dagat sa kaninga pathway. Then next is loss of negative regulation. So kaning diri is kanang murag ka ng sasakyan na siya break. So kaninga break is muna siya ang control sa kaninga pathway sa MAPK or ERK pathway. Then these breaks are usually proteins that stop or slow down this pathway. So if kani is mahuba na siya ng pathway, is this pathway will become super active. So that can lead to uncontrolled cell growth. That is a major characteristic of cancer. Sagot lang guys. Yes. Next is PIT or ATT or mTOR pathway. First is the stimulation of cell growth, metabolism, and apoptosis. So ang cell growth is the pathway promotes cell growth by stimulating protein synthesis, increasing cell size, and promoting cell cycle preparation. So sa cell growth is mo na siya ang ginagapos niya ang pathway sa pagdako sa cells by stimulating protein synthesis, increasing cell size, and promoting cell cycle preparation. Then ang sa metabolism is kanang gina-control niya ang glucose uptake, ang pagkuha sa glucose, ang glycolysis, ang pag-breakdown sa glucose of ang lipid synthesis is mo na siya pagbuhat sa mga fats. So in short, is gina-make sure diri nila na naay building blocks of energy ang cells para then ang apoptosis is diri sa kalinga pathway is ginabukan niya ang apoptosis which is ang programmed cell death. Ginabukan niya para ang kuan ang AKT nga pathway is kana siya mga protein na siya bingkol kay ginabukan niya ang mga proteins nga mao ang na-trigger sa apoptosis para ang mga cells is maka-survive siya.
The next is ang implication in cancer development. So, ang uncontrolled cell growth, di ba mo siya ang major characteristic sa cancer. So, tungkol sa if naay ka ng guba or sira nga pathway, is mawala ng iyang control sa pagdaghan sa cancer cells mo, nakabudako ang tumor. Then, ang enhanced survival is tungkol sa kanang ginapigilan niya ang kanang pathway sa kanang apoptosis, ang kanang program cell death is mas madugay nga mabuhi ang mga cancer cells. Then ang sa program sa increase Dira is kanang naka-influence sa pathway ang pagkalat sa cancer cells sa lahat ng parts sa atong lawas. Siya invasion of cancer. Then ang sa chemoresistance is kung naay ka ng abnormal na pathway is kanang mas maglisod ang chemotherapy para mapatay ang mga cancer cells, which is kanang na-immune na bali ang cancer cells na yung ginainom na. The next is ang P53 pathway or ang tumor suppressor pathway. First is ang guardian of genome. P53 acts as a guardian of the genome by detecting DNA damage, cellular stress, and oncogene activation. So, there is ginadetect ang DNA damage, ang cellular stress, o ang oncogene activation, which means ang pag-activate sa mga genes na mao ang sanhi sa cancer. Then, ang cell cycle control is ang P53 helps the cell cycle to allow for DNA repair, or if damage is irreparable, it triggers apoptosis or the program cell death to prevent the propagation of damaged cells. So it means na pag naay mga damage na DNA is ginapastop nila ang cell cycle para ma-fix yung damage. But if dili ko nila ma-fix na damage, it triggers apoptosis or ang program cell death para mas mukalat pa ang damaged cells. Then next is ang senescence induction. P53 can induce cellular senescence, a state of permanent cell cycle arrest, preventing damaged cells from dividing further. Three is pwede mag-trigger ang cellular senescence o ganun siya ang state na muas ang permanent kadili na ganun ma-divide ang mga cells. Then wala siya kanang post-cell cycle, kanang draan na lang para dili na mudaghan ang mga damaged cells. Diba? Naka-post kasi yan. The next is ang regulation of P53 pathway. Activation. Yes, activation is ang P53 is muna siyang nag-activate sa lahi-lahi ng mga signals para sa DNA damage, oncogene activation, ang hypoxia, ang kulangan sa oxygen, ug ang replication stress. So ang mga kaning mga signals is muna sila ang kanang nagsanhi sa kanang series of events nga mao ang sanhi sa phosphorylation and destabilization of P53 pathway. Mura siya kanang alert system kanang gina-alert nila kung naabay mga problema sa cells. Then ang negative regulation is ang kanang ginabuhat nga activity sa P53 is kanang they tightly regulated by negative regulators. Para sa kanang MDM2 kanang ginabind nila ang E2F, ginabind sa P53 na pathway para mas madali nga maguwa siya nga damaged cells. Mura na siya kanang break na kanang ginapungan gani ang sobrang activity ang ginabuhat sa P53. Then ang transcriptional regulation is act as a transcription factor. So it means gina-control ang expression sa daghan ng mga genes labaw na sa kanang appeal ng mga cell cycle arrest, ang apoptosis ug ang DNA repair ug ilahi nga mga cellular processes. Mura siya diog kanang command center kanang ginasubo kay nila kung sa ang buhaton sa cell na ay problema. Then ang mutations in cancer. First is ang loss of tumor suppressor function. The P53 can no longer stop the cell cycle, repair damaged DNA, or trigger apoptosis or damaged cells. So tungkol sa mutation, dili na kaya nga mapugan sa P53 ang cell cycle para nga mudaghan ang mga damaged cells kay tungod nga
dili na po nila ma-trigger ang apoptosis sa itong program cell death nga kung na ay mga die of cells. Then ang gain of oncogenic function. Some P53 radiation actually gain new harmful functions promoting cancer growth, invasion, and resistance to therapy. So on the other hand, ang mutation sa P53 is naghahatag siya ng mga harmful functions para kanang mag-promote of cancer growth, kanang ilang ipagalat ang cancer cells ug resistance to therapy. Then regulation of the cell cycle by RB. RB binds key to transcription factors, phosphorylation inactivates RB and controlling cell cycle progression. So ang E2F transcription factor is na siya mga proteins na mag-order nga magbuwas lang mga bago nga blood new blood vessels mag-order nga mag-blood ng mga proteins na kailangan sa DNA replication o ganang sa cell cycle progression. Then ang phosphorylation sa RB inactivation is ang phosphorylation is kanang ginadugangan nila ang mga phosphate group sa isa ka proteins para it changes the function and it changes the shape and function. Then controlling cell cycle progression. Yes, kina-control sa RB ang mga kanang pag-progress sa cell cycle kanang make sure nila nga makaslice makapasok sila sa S-phase and if makapasok sila sa S-phase sa mga checkpoints ibalik is dapat importante nga ilang maiwasan nga maiwasan nila ang mutations or ang errors sa genes kaya kung ang RB is kanang sira na siya or wala na siya is wala na siya control sa pagdagdag sa cells which can lead to cancer. Then dysregulation in cancer sa RB pathway. So first is RB gene inactivation. So pag naay ka ng mali or kanang nawala ng RB gene mismo is mawala na po ng function na niliyak at wala na siya. Then marami siya kung sugyan ibalik mo sa preno. Sa preno sa pagsidili na siya mapugan sa RB na mudaghan pa ang cell kaya wala. The next is overexpression of RB pathway components. Increased cyclic D1 or CDK4, 6 levels enhance RB phosphorylation and activation. So, diri pag mas madalas na ma-activate ang phosphorylation sa RB is tungod ani is kanang may activate ang RB na pathway. Kahit ay pag mas mudaghan na ang kanang cells is mas kanang murag sa kanang mas natulak kaya wala na yung brain. Then last is ang loss of RB pathway inhibitors. So ang P16INK4A or ang CDK4/6 inhibitors allows uncontrolled RB phosphorylation. So in short, ang RB pathway is muna siya kanang preno ang pagdaghan ang mga cells balik sa cancer. Kung nagubaan ang preno is nalalagyan kung sa mutations or ang errors sa genes na mao ang magkapadaghan sa mga proteins na mas mapadali nila ang cell cycle. Yan na lang kasi it's very